From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Kung meron tayong banal na kasulatan, ay buksan natin dito, magsisimula sa Mark chapter 10. Mark chapter 10, verses 17 to 22. Ganito ang sinasabi. Mark chapter 10, 17 to 22. And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and thy mother. And he answered and said unto him, Master, all this I have observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, and take up the cross, and follow me. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. Pagkatapos, babasa naman tayo dito ngayon, mga kapatid, sa Luke chapter 18, 18 to 23. And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good save one, that is God. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and thy mother. And he said, All this I have kept from my youth up. Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita, makakaupo na tayong lahat, mga kapatid.
Hallelujah. Ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito ay siya ring tinatalakay na nating matagal, at sa matagal ng panahon ay marahil napakinggan na ng marami sa inyo kung paano tayong pumasok sa kaligtasan na ibinibigay ng Panginoong walang bayad sa atin. Hindi lamang sinabi ng Panginoon na siya ay nagmamahal sa atin. Hindi lamang niya sinabing tayo ay kanyang mahal na walang ginawa. Sabi ng banal na kasulatan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but shall have everlasting life." Hindi lamang niya sinabing mahal niya tayo, kundi gumawa siya ng paraan upang ang pagmamahal na yan ay kanyang mapakita. At yan ay naipakita niya sa pamamagitan ng kanyang anak, nagkatawang tao, na ipako sa krus at namatay ng dahilan sa atin. Mga kapatid, interesado ba ang Diyos sa ating kaligtasan? Gusto ba ng Diyos na kayo ay maligtas? Kung gusto ng Diyos na kayo ay maligtas, meron ding isa na ayaw niyang kayo ay maligtas. Ano ang kanyang pangalan? Si Satanas. Satan is the great deceiver, the arch enemy of God and the arch enemy of man. You must learn and beware of Satan. Satan made Adam and Eve believe that if they had the knowledge of good and evil, they will become like God. So he deceived them, and therefore they fell from the grace of God. He deceived Adam and Eve and lost their innocence and their access to the tree of life. Corruption made part of their beings, the corruption of sin and death. David was also deceived by the pleasures of lust. Thus he lost his reputation, his child, and his kingdom. The prodigal son was deceived by the attractions of a foreign country. He lost his father, his wealth, and his health. Ang malaking tagapaglinlang ng sanlibutan ito ay walang iba kundi si Satanas. Nilinlang niya si Eva at Adan at ipinapaniwala sa kanila na kung sila ay magkakaroon ng kaalaman sa tinatawag na kahoy sa pagkaalam ng mabuti at masama, sila ay magiging Diyos na katulad ng Diyos. Nagkamali sila sapagkat nalinlang sila. Si David na hari ay nalinlang din sa pamamagitan ng masamang pita ng laman. At siya ay nahulog. Nawala ang kanyang reputation, nawala ang kanyang anak na matay, at nawala rin ang kanyang kaharian. Yung anak na kinuha yung kayamanan ng ama at umalis sa kanyang pamamahay, nalinlang ng demonyo dahil sa attraction ng sanlibutan, dahil sa attraction ng kasalanan. Nawala sa kanyang ama, nawala ang kanyang kayamanan, at nawala ang kagalingan ng kanyang katawan. Dito ating binasa sa mga salita ng Diyos na mayroong isang batang mayaman, at ang batang mayamang ito ay nagre-represent ng maraming mga tao, sabagkat siya ay mayaman at ang lahat ng kanyang buhay ay nakakaya niya na bilhin ang kahit anumang gusto niya. Ngunit sa loob ng kanyang kaluluwa, siya ay walang laman. Siya ay malungkot. Siya ay napaka lungkot sa loob ng kanyang kaluluwa sapagkat ang mga bagay ng sanlibutan ito ay hindi makapagbibigay ng satisfaction sa hinihiling ng ating kaluluwa. Although this young man was rich
and he had everything money could buy. Yet, inside of him, he felt empty. He felt frustrated. His life was apparently meaningless. He had been deceived by the comforts brought about by his wealth. Ito'y hinahanap at tinitingnan ng maraming mga tao na akala nila na ang kayamanan at ang lahat ng mga naihahandog ng sanlibutan ito ay nakapagbibigay ng tinatawag na kaligayahan o tunay na kagalakan o kaligayahan. Ngunit malimit na panahon, pagka naaabot na ng tao ito, nakikita niya na kung wala pala ang kaligtasan ng Panginoon sa kanyang kaluluwa, ang lahat ng ito ay parang walang kabuluhan sa harap ng Diyos. Tingnan natin mga kapatid, ang sinabi ng ating binasa sa Mark chapter 10 tungkol sa mayamang batang ito. Number 1, sa kanyang mga tinatangkilik, this young rich ruler had religious faith. He seemed very courteous and upright. That means he is a gentleman. He was courageous as shown by his disregard for public opinion. Notice his earnestness. The Bible tells us that he ran to Jesus. And then let us look at his humility. The Bible says that he knelt down before Jesus Christ. And then he made his request. He appealed directly to Jesus. He opened his heart to Jesus sincerely, soberly, and earnestly. Makikita natin mga kapatid sa mga salitang ating binasa na ang batang mayamang ito ay mayroong relihiyon. Isa siyang relihiyosong tao. Sapagkat nang tinanong niyang Panginoon kung ano ang gagawin niya upang kanyang makamtan ang buhay na walang hanggan, sinabi ng Panginoon, gawin mo ang mga kautusan. Sabi niya, Panginoon, ginagawa ko na ang mga kautusan. Sabi ng Panginoon, alam mo ang kautusan? Huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw. Sabi niya itong lahat, alam ko na. Ang ibig sabihin, ang batang mayamang ito ay may religion. He is very religious. That means he comes to church every Sunday. That means he is holding Bible studies in his home. Karamihan ngayon may relihiyon, di ba? Ngunit bakit tumakbo siya sa Panginoon at lumuhod at sinabing, paano ko tatangkilikin ang buhay na walang hanggan? Sapagkat nadadaman niya na sa loob ng kanyang puso, kahit may relihiyon siya, siya ay walang kaligtasan. Siya mga kapatid ay mabait. Siya ay matuwid na tao. Siya ay magalang. Apakaraming mga tao ngayon, matuwid, magalang, mabait. Siya ay matapang, sabagkat hindi niya pinapansin kung ano ang sasabihin ng mga tao sa kanya nang lumapit siya sa Panginoon. Ipinakita niya ang kanyang sincerity. Sapagkat tumakbo siya, hinabol niya ang Panginoon. Talagang sincero ang batang mayamang ito. Hindi lamang siya sincero, kundi siya ay nagpakababa sa kanyang sarili nang lumuhod siya sa harap ng Panginoon. At pagkatapos sinabi niya kung ano ang kanyang kailangan sa Panginoon, binuksan niya ang kanyang puso at ipinakita niya kung ano ang kanyang kailangan sa Panginoon. Tinanong niya ang Panginoon. Sabi niya, good master. Sabi ng Panginoon, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Meron lamang isang mabuti, ang Diyos.
Ang ibig sabihin ng Panginoon doon, kilala mo na pala kung sino ako. Ako ang Diyos na nagkatawang tao. Sapagkat tinawag mo akong mabuti, meron lamang isang mabuti, ang Diyos lamang. Hallelujah! Now, this young rich ruler came to the knowledge that Jesus Christ is more than a master because he called him good. He came to the realization that Jesus Christ is more than a teacher because he called him good. And that's why when Jesus Christ replied, he said to the rich young ruler, "You call me good? There is only one good, and that is God." That means it has already been revealed to you that I am the owner of your eternal life, that I am your Savior. That means it has already been revealed to you that as the Savior, I love you. I will give you eternal life. Your religion cannot give you that. Ang relihiyon mo, hindi makakapagbigay niyan sa iyo. Kaya ikaw ay may relihiyon, ngunit sa loob ng puso mo, alam mong hindi ka ligtas. Makatulog sa hating gabi, hinahanap mo talaga ang Panginoon. At tulad ng batang mayamang ito, natagpuan niya ang Panginoon at nakipag face to face siya sa Panginoon. Alam ba ninyo kung kayo ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, this is one way wherein you can encounter God. This is one way in which the Lord Jesus Christ can talk to you face to face. Do you know that when you listen to the words of God, that is one way in which the Lord Jesus Christ is talking to you directly? Although you don't see His person, but you can hear His words, and by means of those words, the Lord is going to talk to you. Hallelujah! Hallelujah! Tinawag niya ang Panginoon na Master. Dito, mga kapatid, ay nagpapakilala sa Kanya na may kababawan din ang Kanyang pagkakakilala sa Panginoon. Ngunit, mga kapatid, sinagot siya ng Panginoon at ipinakilala sa Kanya na hindi lamang siya Master, kundi Diyos din namang nasa laman. Sapagkat sinabi niya, tinawag mo akong mabuti. Isa lamang ang mabuti at yan ay ang Diyos. Here, He let Himself be known to the young ruler that He is the God of creation. All creation reveals the power and the wisdom of God. That's why by the wisdom of God we are saved. What is the wisdom of God? Jesus Christ is the wisdom of God. What's the wisdom of God? The propitiation of our sins, the atonement of our sins. To the world, that is foolishness. But to us that are saved, that is the power of God. To those that are not saved, the cross is foolishness. But to us which are saved, the cross is the power of God. Para sa atin, na mga nasa kaligtasan, itong ginagawa natin ay kalokohan ito para sa mga taong nasa sanlibutan. Ang krus, mga kapatid, na kung saan namatay ang Panginoon, para sa kanila ito ay kalokohan lamang. Ngunit para sa ating nailigtas na ng Panginoon, ito ay ang Kanyang kapangyarihan na nagliligtas sa atin sa kasalanan. He is the Creator. All of the creation reveals the power and the wisdom of God. Pagka nakikita niyo yung mga tanim, nakikita niyo yung langit, nakikita niyo ang kagandahan ng ginawa ng Diyos, ito'y nagpapakilala na siya ang tagapaggawa ng lahat ng ito. Hallelujah! He is the God of creation. And that this God of creation is also the God of love. Ang lahat ay magsabing, God is love. Never was love showered on an object so much
below the lover. Tingnan ninyo mga kapatid, napakababa natin sa harap ng Diyos. Napakataas niya, ngunit naiisip ba ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon na hindi man natin hininging bumaba siya, siya ay bumaba, nagkatawang tao at ibinigay ang kanyang sarili sa atin? Hallelujah! Maaaring ang anak ng presidente ay pwedeng mag-adapt ng isang anak na hindi sa kanya at paupuin doon sa kanyang trono, maaari niyang gawin yan. Ngunit kung ating pag-uusapan ang distansya sa tao at sa Diyos, napakalayo. Malayo ang langit sa lupa. Ngunit nakapagtataka sapagkat bumaba siya, nagkatawang tao, tinanap tayo at iniligtas at binigyan ng kaligtasan. You know, the distance between God and man is infinite. Yung lahat ng pera sa sanlibutan, yung lahat ng coins, lahat ng sinsilyong pera sa sanlibutan, hakutin natin lahat, dalhin sa Pilipinas. Barko-barkong pera. Mga kapatid, patungin natin ang mga sinsilyong yan, hindi pa aabot ng langit. Lahat ng pera, gawin natin sinsilyo. Pagkatapos patungin natin papuntang langit, hindi mangangalahati ang mga perang yan. Kaya yung pagbaba ng Panginoon dito mula sa kalawakan ng kanyang pag-ibig ay hindi masukat ng pera. Bumaba siya, ang kanyang pag-ibig ay hindi nabubili. Ang kanyang pag-ibig ay maluwalhati. Hallelujah. The distance between God and man is infinite. Yet He came, robed Himself in the flesh, was crucified on the tree, and He saved us. Never was love set on anyone so undeserving, so unworthy. Biro mo? Hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo ay makasalanan. Tayo ay makamundo. Tayo ay, kung bubuksan lang yung buhay ng tao, makikita mong lahat ng kasalanan sa loob ng kanyang pagkatao. Ang Panginoon naman ay napakabanal. Ang Panginoon naman ay napakaliwanag. Ang Panginoon naman ay napakadalisay, napakapuro. Tayo naman ay napakasalanan. Napakatigas ng ulo natin. Napakarumi. Parang putik. Ang Panginoon naman napakaputi, mga kapatid, parang niebe. Hindi tayo sana karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Ngunit ibinigay niya ang pag-ibig na yan. Hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig na yan na ibinuhos niya sa atin sapagkat wala namang babalik doon sa nagbigay ng pag-ibig na yan kung ang tao ang ating pag-uusapan. Hindi naman lalaking lalo ang langit kung ibibigay niyang pag-ibig niya sa atin sapagkat wala tayong may babayad na balik sa Panginoon. Kahit lahat ng laman natin dito tadtarin ng 1,000 pieces. Ang bawat isang tao sa sanglibutan, there are 6 billion living people in this world. You can divide all of those flesh, 6 billion of them, divide them into 1,000 pieces each. Hindi pa yung makabayad sa pag-ibig ng Panginoon. Ngunit kahit hindi tayo makabayad, ang Panginoon ay pumunta at ibinigay niyang pag-ibig niya yan. At nang tayo makasalanan, kalaban tayo ng Diyos. Biro mo, mamahalin mo yung kalaban mo. Kaya tinuruan niya tayong mga Kristiyano, sabi niya, love your enemy. Maraming kautusan ng Diyos na madaling sundin. Ngunit yung tinatawag na mahalin mo yung kaaway mo, mahirap sundin yun, di ba? Biro mo siyang pumatay sa kapatid mo, pagkatapos magkatabi mo, katabi mo, kailangang mahalin mo. Mahirap gawin yun, di ba? Love your enemy. Siguro kung forgive your enemy, madali yun.
Pero yung love your enemy, mahirap yon. Kasi tayong mga tao, meron talaga tayong hatred, meron tayong anger, meron tayong galit sa isang tao, sa grupo ng mga tao. Talagang sa isip natin, merong sino dito ang magtataas ng kanyang kamay at sasabihin, ni minsan hindi pa ako nagalit. Walang makapagtataas sa inyo sapagkat in one way or the other sa inyong buhay, merong minsan na kayo ay nagalit sa isang tao. Alam ba ninyo nung tayo ay nahulog sa kasalanan at tayo naging makasalanan? Kagalit tayo ng Diyos, kalaban tayo ng Diyos. Ngunit mga kapatid, minahal niya ang kanyang kalaban. Pumunta siya rito. When we were yet sinners, when we were yet in our sin and iniquities, Jesus came and gave His life. He did not come when we were righteous. He came when we were yet sinners under sin. Nung nasa kasalanan pa tayo, doon siya pumunta at ibinigay ang kanyang buhay sa atin. Hindi na siguro dapat pang i-elaborate ang pag-ibig ng Panginoong ito, no? Kung gaano, mga kapatid, ka laki at kung gaano ka wonderful ang pag-ibig ng Panginoong ito. Kababalaghan ang kanyang pag-ibig. Hindi masukat ng ating mga isip ang kanyang pag-ibig. Napakadakila ng pag-ibig na yan na hindi natin talagang mauunawaan kahit yan ay uunawain ng iyong makataong pag-iisip, hindi mo mauunawaan. That love of Jesus Christ, so wonderfully expressed, cannot be fathomed by our human mind. At walang ibang pag-ibig na makapagliligtas. Kuminsan, may mga pag-ibig na nakakamatay, ano? Merong nag-iibigan, na busted ngayon yung isa, lumukso sa barko, matay. Pero na iba, nagpapakamatay, kumukuha ng lubid. O bakit? Nag-iwan siya ng note. Kasi iniwan ako ng aking mahal sa buhay. Nagpakamatay siya ngayon. Ngunit, ang pag-ibig ng Panginoon ay nakapagliligtas, nakapagbabago. Ang pag-ibig ng Panginoon ay nakapagliligtas, nakapagbabago, at ito, mga kapatid, ay pagbabagong babalik sa anyo ng Diyos. The love of God does not destroy. The love of God saves. It transforms, recreates man back into the image of God. Tingnan ninyo, mga kapatid, nang lumapit ang mayamang ito, tingnan ninyo how he was deceived by himself and Satan that kept this young man in the dark. Hindi niya alam sa kanyang puso na siya ay masama. He did not know how wicked his own heart was. Alam ba ninyo kung anong kinatatakutan, kailangan katakutan ng isang tao? Kailangan matakot tayo sa sariling puso natin. Because our heart are desperately wicked. Who can know them? Sinong makakaalam? Kahit mabuti ka tingnan sa labas, ngunit kung talagang hihiramin mo yung mata ng Diyos, titingnan mo yung puso ng tao, makikita mo doon ang lahat ng kasamaan ay naroroon. Hindi niya nakita na ang kanyang pag-ibig sa kayamanan, sa posisyon, sa ambisyon, ito ang siyang nagkokontrol ng kanyang pag-iisip. Sapagkat sinabi niya sa Panginoon, ginagawa ko ng lahat yan. Sabi ng Panginoon, meron ka pang kulang, iho. Ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan, ibigay sa mga dukha, pumasan ka ng krus at sumunod sa akin. Alam ba ninyo, maraming nakikipagtagpo sa Panginoon, maraming nakikipag-usap sa Panginoon, ngunit pagkatapos na makipag-usap sila sa Panginoon, ay aalis silang malungkot na malungkot. Tulad ng batang-batang mayamang ito, dapat kung makipag-usap ka sa Panginoon, pag-alis mo, masaya ka, no? Ngunit siya, pag-alis niya, sinabi ng banal na kasulatan, malungkot siya sa kanyang paglisan. Bakit? Because there is something that controlled his thinking. He was deceived by his wealth. He failed to see how his love for wealth
position and ambition controlled his thinking. He was a Pharisee who did not know what was the greatest commandment. In Luke 10:27, if we are not able to follow this, the rest of the commandments was worthless without knowing this commandment. Anong commandment ng Panginoon? Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Anong pangalawa? Love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang kapwa mo tao tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kautusan ba ng Diyos yan? Dapat ba nating sundin? Mahal mo ba yung kapwa mo? Kung mahal mo yung kapwa mo, yung pinakamaganda mong baro, pwede mo bang ibigay pagkatapos ng service na ito? Pwede mo bang hubarin yung sapatos mo at ibigay doon sa wala? Mahina ng amen ninyo. Utos ba ng Panginoon yan, mga kapatid? Yan ang pinagagawa dito sa batang mayamang ito. He thought himself righteous enough to be worthy of eternal life. He thought coming to church, he thought having a religion, he thought that by praising God, he thought that by being earnest, he thought that by his humility, he thought that by his sincerity in seeking the Lord, that's enough for him to inherit eternal life. When he came to Jesus Christ, all that he was letting the Lord know was that he was righteous. And he did want to hear from the Lord the sayings that is enough. You are all right. You will go to heaven. Yun ang gusto sanang marinig ng batang mayamang ito. Sapagat sinabi niya, ginagawa ko ng lahat yan, Panginoon, ang lahat ng ginawa mo. Ang gusto niyang marinig mula sa Panginoon. Okay ka na, anak? Okay ka na? Pasok ka na sa karyan. Sige, magpatuloy ka ng pagsimba. Ngunit ang Panginoon ay nagsabi sa kanya, kulang ka pa ng isang bagay. Alam mo, sinubukan siya ng Panginoon sa kanyang kayamanan. Alam mo ninyo na pagka lumalapit kayo sa Panginoon, ang tunay na kaligtasan ay may bibigay lamang sa inyo kung inyo nang na-recognize na siya lamang ang dapat ninyong mahalin higit sa lahat. Upang ikaw ay maligtas, dapat mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Kahit pa higit sa iyong kayamanan, higit pa sa iyong sarili. Pastor, baka qualified na ako riyan. Bakit? Kasi wala naman akong kayamanan eh. Wala naman akong dapat ipagbili. Kaya ako'y qualified na dyan. Yung kayamanan dyan, hindi lamang mga kapatid kayamanan ng pera o mga material o mga bagay na nakikita natin. Pwedeng ang kayamanan mo ay ang trabaho mo. Pwedeng yung kayamanan mo ay yung pamilya mo. Pwedeng yung kayamanan mo ay yung sweetheart mo. Pwedeng yung kayamanan mo ay yung trabaho mo. Anumang bagay ang mas higit mong minamahal kaysa Panginoon, yan ang iyong kayamanan. Kaya pagka ikaw ay lumalapit sa Panginoon, gusto ng Panginoon tuparin mo yung banal na kasulatan at mga banal niyang sugo na kailangan siya muna ang mahalin mo higit sa lahat. Kaya ba ninyong iwan ang lahat ng nasa sa inyo upang kayo ay sumunod sa Panginoon kung kinakailangan? Baka hadlang yung kayamanan mo. Baka kung maglilingkod ka sa Panginoon, yung kayamanan mo ang magiging hadlang sa iyo. Sapagat ang batang mayamang ito, nang sinabi ng Panginoon, iwan mo ang lahat ng kayamanan mo, ipagbili mo at ibigay sa mga pobre o dukha, nalungkot siya. Bakit? Ang ibig sabihin, mawawala na yung mga kaibigan ko, mawawala na yung business ko, mawawala na yung malaki kong department store, mawawala ng lahat ng ito, tatawanan ako ng mga tao, kukutyain ako, pagkatapos sumusunod ako sa Panginoon, tatawagin akong luko-luko. Natural, yun ang mangyayari sa kanya. Di ba mga kapatid? Kaya siya ay lumisan at napakalungkot. Ngunit isang halimbawa, kung
iniwan nga niya ang lahat ng iyon. At pagkatapos ito ay sinunod niya. Sinunod niya yung inutos ng Panginoon. Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Sabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Sabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At sabi niya, ikaw, yung sabi niya, kakaroon ka ng kayamanan sa langit at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, this story reveals to us that when you seek for salvation, it is not a joke. It is a serious thing to seek the Lord for salvation. Hindi ito biro-biro, mga kapatid. Pagka hinahanap natin para sa kaligtasan ng Panginoon, hindi biro-biro ang desisyong gagawin natin. There will be a radical change in the way we live. There will be a radical change in the way we think. There will be a radical change in all of our environment. Because when you follow the Lord, you follow Him with all of your heart. It's not half-hearted. It's not haphazardly done when you follow the Lord. When you follow the Lord, you follow Him with all of your heart, with all of your strength, with all of your mind. And then you love your neighbor as yourself. Naku, mawawala na yung yung business ko. Mamahalin ko daw yung kapwa-tao ko. Doon nga ako kumukuha ng ganansya. Binabanatan ko nga yung mga tao. Kuminsan naloloko pa sila. Titinda ako ng relo, nilalagyan kong Seiko, hindi naman pala Seiko yun. Naalis ko yung very cheap na karatula ng Seiko. Pagkatapos mga kapatid, lalagyan ng Seiko. Hindi naman pala Seiko. Kaya ako yung nakakaganansya ng malaki. Now the rich man thought of all of that. Mawawalang lahat sa kanya ito, tapos umalis siya. Alam ba ninyo, maraming mawawala sa inyo sa sanlibutan pagka kayo ay naglingkod sa Panginoon? Kaya mahirap sumunod sa Panginoon ng mayaman. Sabi ng Panginoon, it is very hard for a rich man to enter heaven. Kikinig ba kayo? Yes. Hindi ako nagsabi niyan. Kayo nakikinig sa television ng mga mayaman, huwag kayong magalit sa akin. Sapagkat ang nagsabi niyan ay ang Panginoon. Mahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ng mga apostoles, kung ganun Panginoon, walang maliligtas. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, sapagkat sa tao, imposible, ngunit sa Diyos naman ay walang imposible. Kaya dito sa ating paglilingkod, pagka mayroong mayaman, at naligtas ang mayamang yan, hindi nang dahilan sa atin, dahil sa Panginoon. Ang nagliligtas ng mayaman ay ang Panginoon. At itong mayamang ito ay nakipagharap sa Panginoon. Kahit ang mayaman ay may kaluluwa. May kaluluwa rin yung mga mayayaman sa sanlibutan ito. In fact nga, mayroong mga mayayaman na nung sumunod na sila sa Panginoon, ang lahat ng kanilang mga kayamanan ngayon, ginagamit na nila sa pagpapalago ng gawain ng Panginoon. Lalo silang pinayaman, lalo silang pinagpala. Sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Now this young man thought of himself as righteous enough to be worthy of eternal life. Siguro ang isip niya, nagbibigay naman ako simbahan, sumusunod naman ako sa mga kautusan, nagbibigay naman ako ng party ko. Ngunit mga kapatid, siya ay nagkamali ng patungkol kay Kristo. Tinatawag niya ang Panginoon na tagapagturo, rabbi, or that means great or excellent teacher. Jesus is not only a great teacher, He is the Messiah. He is the Son of God. He is the Savior. He is the Creator of the world. He is Judge of mankind. And believe it or not, Jesus Christ is the coming King. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Tingnan ninyo mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon sa Kanya. Nang sinabi niya ito sa Panginoon, anong sinabi ng Panginoon? Anong sinabi ng Word of God? Jesus looked at Him and loved Him. Now, here is a searching look.
Jesus saw a person trying to observe the law in order to be satisfied. But he was not satisfied because he came and met Jesus Christ. He came and was seeking to meet him, and then he met him. He saw the emptiness of this young man's life. He was rich, he had a religion, he was righteous in himself, but he was empty. Yan, mga kapatid, ang diferensya ng relihiyon. Kahit na pabalik-balik tayo, alam na natin ang rituals lahat ng relihiyon, ngunit sa loob ng ating puso, tayo ay bakante pa rin, walang laman, tayo ay malungkot pa rin. Hihiga tayo sa gabi, malungkot pa rin tayo. Ngunit pagka natagpuan mo ang Panginoon, kahit wala kang pagkain, nadadama mo ang kaligayahan sa loob ng puso. Hallelujah! Nakita niya ang batang mayamang ito ay ginagawa niya ang lahat upang mapasa kanya ang buhay na walang hanggan. At ang ginagawa niya, gusto niyang mapasa kanya ang buhay na walang hanggan na ginagamit ang kanyang sariling lakas. Tinuro sa atin ng relihiyon din yan. Magbayad ka. Kahit magkasala ka bukas, napatawad na yan. Okay. Magbigay ka ng 1 million. Mayaman ka eh. Magbigay ka ng 1 million para makapatayo tayo ng kapilya. Huwag ka mag-alala, ligtas ka na. Kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Relihiyon na nagturo sa atin yan. Ano pa? Pupunta ka, mayaman ka, pananalangin kita. Magbayad ka muna ng 100,000. Panalangin kita, tapos gagaling ka, maliligtas ka. Pero mga taong ganyan, alam ba ninyo mga kapatid, yung dalangin walang bayad yun? Alam ba ninyo ang bautismo walang bayad yan? Alam ba ninyo na ang kaligtasan ay walang bayad? Hindi maaaring bayaran ang kaligtasan. Hindi maaaring bayaran ng salapi ang kaligtasan. If salvation can be bought by money, then it is in vain that the Lord came and was crucified on the tree. Walang kabuluhan pala yung dugo ng Panginoon, walang kabuluhan pa yung pagpapapako niya sa krus kung pwede natin bayaran ang kaligtasan. Pwedeng bayaran ang kaligtasan, ang lahat ng mayaman ay ligtas na kahit hindi nagsisimba. Kahit hindi naging born again. Nagbayad na kasi sila ng kaligtasan. Kawawa naman kayo mga pobre, walang maibabayad. Yun bang sinabi ng Word of God? Hindi. Sinabi ng Word of God, ipangaral nga ang Ebanghelyo sa mga dukha. Uuna sa kanila. Kahit dukha sa sanlibutan, mayaman naman sa pananampalataya. Dukha sa sanlibutan, ngunit mayaman sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ito sa paglilingkod na ito, pagka lumapit kayo, mayaman man o dukha, may pinag-aralan man o wala, we deal with you without partiality. We deal with you not according to the class that you have in society. We deal with you not according to your riches. We deal with you not according to your education. We deal with you according to the need of your soul. Kasi pinag-uusapan dito ang kaluluwa. Hindi pinag-uusapan dito yung kayamanan. Hindi pinag-uusapan dito mga kapatid yung klase ng pagkatao mo. Hindi pinag-uusapan dito yung kalidad mo. Ang pinag-uusapan dito ang pangangailangan ng iyong kaluluwa. Kaya ang Panginoon sinabi niya, "Come to me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kaya yung lumalapit sa Panginoon, dukhaman o mayaman, kailangang may pangangailangan. Kailangan sila ay pagod na sa kasalanan. Kailangan sila ay naghahanap ng kapahingahan. Kaya yung walang pangangailangan, hindi dapat lumapit sa Panginoon. Pastor, dito ako, in-invite ako, pero kontento na kasi ako sa relihiyon ko. Kailangan wala ka dito. Kailangan nasa Rizal Park ka ngayon.
Yung lahat ng kontento na sa buhay nila, hindi ko na kailangan dito, mga kapatid. Yung kailangan ng Panginoon dito, yung may pangangailangan lang. If you are contented with your religion, if you are contented in the way which you live, if you are contented in the system of your life, you don't need the Lord. You don't have to come to church. Kontento ka na, mga kapatid, pwede ka na rin. Kaya mahirap magpadala ng missionary sa Switzerland. Kasi pagka nangangaral ka doon, sasabihin ng mga Swiso sa iyo, hindi naman siguro lahat, pero karamihan sasabihin sa iyo, bakit ka nangangaral sa amin? Anong tingin mo sa amin? Pagano? Kailangan pumunta ka doon sa Africa. Maraming pagano doon. Dito hindi na kailangan. Civilized na kami, cultured na kami, mayayaman na kami. Alam na namin yan. Hindi na namin kailangan ang kaligtasan. Maraming mga taong ganyan. Bakit ka nangangaral sa akin? May relihiyon ako, hindi ko na kailangan ng kaligtasan. Nagpapasalamat tayo, mga kapatid, na marami ring relihiyoso na nangangailangan sa Panginoon. Tulad ng batang ito na mayaman, nakita ng Panginoon ang kanyang pagsusumikap na mapa sa kanyang buhay na walang hanggan, ngunit nakita ng Panginoon na ito ay gusto niyang makamtan sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. But obviously, this rich young ruler failed because you cannot attain salvation by your human strength. You can attain salvation by your riches, by what you have in life. Thousands today are facing the same problems, and they remain most unhappy. The suicide rate among young people in many countries is increasing. Napakaraming mga young people nagsusuicide. Napakaraming mayayaman, mga kapatid, lumulukso sa kanilang eroplano. Meron nga bago mayaman, lumukso sa eroplano niya. Biro mo, may eroplano siya. Nasa Kalawakan siya, lumukso siya. Nag-iwan ng suicide note. Anong sinabi? I am the most unhappy person in the world. Bilyonaryo yun. Napakalaki ng bahay, napakalaki ng kanyang lupain, napakalawak ng kanyang negosyo. May eroplano pa. Ngunit, lumukso sa kanyang eroplano, nagpakamatay at iniwan ng note na wala siyang kaligayahang natagpuan. Kung alam lamang sana ng mayamang yon na ang kaligayahan ay matatagpuan sa Panginoon lamang. Hallelujah! Ganito nakita ng Panginoon sa mayamang ito nang nakipag-usap sa kanya. Nakita niya na bakit lumapit sa kanyang mayamang ito, lumapit sapagkat walang kaligayahan na nalalasap ang mayamang ito. The Lord saw his need like he saw the need of Nicodemus when Nicodemus came to him by night. And he said, Thou art a teacher come from God, because no man can do these miracles which thou doest, except God be with him. And the Lord saw the need of Nicodemus' heart. And he said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And so Nicodemus said, can a man be born when he is old? The Lord Jesus Christ said, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yun ang hinahanap ng marami. Nang tiningnan niya ang puso ng mayamang ito, huminto ang Panginoon. This rich young ruler was seeking for the Lord. He sought for the Lord, and he met the Lord. And directly, the Lord saw the need of his heart. That's why he was asking him how he can inherit eternal life. And the Lord saw the need of his heart directly. The Lord said, you know the commandments. And he said, Lord, from my youth up, I was already obeying all of the commandments. The Lord said, lackest thou one thing? Sell all that thou hast, take up your cross, give it to the poor, take up your cross, and follow me. The Lord saw the futility of holding to riches for happiness, because riches cannot give you happiness. Hinahanap mo ba tunay na kaligayahan? Kung minsan yung kayamanan ang idinudulot sa iyo, ano? Sakit ng ulo.
Kala ninyo yung mga milyonaryo, mga kapatid, walang problema yan. Kung maghahanap kayo ng problema, magtanong kayo sa mga mayayaman sa sanlibutan ito. Kaya palaging pula ang kanilang mata. Naka-Mercedes nga, ngunit ang mata naman pulang-pula. Araw-araw yan. Bakit? Hindi nakakatulog dahil ang lalaki ng utang ng mga yan. Ang utang sa bangko, lalaki. Ang mga loan sa bangko, lalaki. Hindi nila alam kung paanong bayaran yan. When you see them on the outside, they seem to be prosperous. But they cannot sleep at night because of the worrisome burden of earthly riches. The Lord wants to spare you from that. Gusto mo nang putulin ng Diyos ang lahat ng yan upang wala ka nang inaalala pagkatapos lumapit ka sa Kanya at kung ang Diyos na ang magpapayaman sa iyo, sabi niya, kung siyang magpapayaman sa iyo, walang kaguluhan at walang kalungkutan na kasama. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, ako'y naniniwala, ako'y nananampalataya that if this young ruler only passed the test and he said to the Lord, I am willing to leave all of my riches according to your instructions. I am willing to follow you whatever the cost is. I am willing to be your disciple, Lord. If this rich young ruler was only able to pass the test, I believe that God, the Lord Jesus Christ, can restore his wealth even fourfold back to him. Hallelujah! Ako ay naniniwala na kung siya ay nakapasa lamang dito, mga kapatid, sa testing na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay, ako ay nananampalataya at naniniwala na pwede pang isauli ng Panginoon sa kanya kahit 2 beses pa, karami sa kanyang kayamanan. Look at what happened to Abraham. Abraham, isang patriarka ng Diyos na kanyang pinangakuan na kung sumunod siya, bibigay niyang siyudad na hindi ginawa ng kamay ng tao. So Abraham left all that he has. He left his family. He left his acquaintances. He left his father and mother. He left his hometown. He left this place where he was born. And then he followed the Lord, not knowing where that city was. He lived in tents. Practically, he lived barely enough to live. But nevertheless, the Bible says he did not stagger in his faith. He continued to follow the Lord. And the Lord's voice was guiding him in his daily life. And then the Lord one day promised him to have a son. He said, bumisita ang Panginoon sa kanya at sinabi, Abraham, pakatandaan mo, sa susunod na taon, ganitong oras, ganitong panahon, magkakaanak ka. Tumawa si Abraham at tumawa si Sarah na kanyang asawa, sabagkat si Sarah ay matanda na. 100 years old na. Kulubot na lahat. Ang kulubot na. Kaya tumawa si Sarah doon sa loob ng kanyang tent, ng tolda. Sabi ng Panginoon, Sarah, bakit ka tumatawa? Sabi ni Sarah, hindi ako tumatawa, Panginoon. Akala niya, hindi nalilingid sa Panginoon ang kanyang pagtawa dahil naroon siya sa loob ng tolda. Sabi niya, tumawa ka. Ngunit sabi niya, sa susunod na taon ay magkakaanak ka. At yan ay pangako ko kay Abraham. Nang sumunod na taon, nakapagtataka, si Sarah ang kulubot na 100 years old ay nagkaanak nga. Ang pangalan ng kanyang anak ay walang iba kundi si Isaac. Isaac was born in the day that the Lord promised him to be born. And he was the promised son to Abraham. And he did not know that every day, his life was being wound up to Isaac, the promised son. Talagang hindi niya alam yung lahat ng pagmamahal niya. Naubos na niya doon kay Isaac. Yun na ang naging manika niya. Yun na ang naging tagumpay ng buhay niya. Yun na ang naging katuwaan niya. Yun ang naging kaligayahan niya. At siguro sa kanyang puso, kahit ano, bibigay niya sa kanyang bugtong na anak nito. And he forgot that he has a God that called him a jealous God. One day, Abraham heard the call of God, the familiar voice of God that called him out of the land of Ur in the Chaldees. One day the Lord called him and said, Abraham,
And Abraham said, "Here, my Lord." And God said, "I called you so that you make a sacrifice on the summit, on the top of Mount Moriah." Sabi niya, tinawag kita upang magalay ka doon sa bundok ng Moriah. Ang pag-aalay noon, pagka ikaw ay nagsisimba noon, ang pagsisimba ngayon, pupunta tayo sa simbahan, no? Bibigyan ng tithes and offering, we clap our hands, we give spiritual praises. But in the times of Abraham, ang pagsasamba sa Diyos, mag-o-offer ka ng isang hayop, papatayin mo, pagkatapos susunugin, ang usok papasok doon sa trono ng Diyos. Kaya, sabi ni Abraham, "It's okay, Lord, kasi yan naman talagang ginagawa ko." Ngunit sabi niya, merong panibagong gagawin mo. Abraham, sa pag-aalay mo, hindi ka magdadala ng anumang hayop. Abraham, ang iaalay mo, ang anak mo! Alam mo ba, pagka iaalay mo ang anak mo, ibig sabihin papatayin mo, susunugin mo. At yung anak niya, pinakamamahal niya yun. Isipin na lang ninyo, kayong mga ama sa lupang ito. Pinakamamahal ninyong anak, na kahit ano sa inyong isip, maaari ninyong ibigay. Ngayon kukunin ng Diyos, iaalay mo, papatayin mo, aalisin sa iyo, ibibigay sa Kanya. The Bible told us that Abraham did not stagger in his faith. Siguro, sa simula mga kapatid, nabigla siya, no? Pinag-isipan po na siguro niya. Ngayon, nalaman ni Mrs. Abraham, si Sarah, nalaman niya na pupunta pala sila sa bundok. Sasama ako, huwag ka nang sumama, kasi alam niya, ang anak niya ang iaalay niya doon. Kaya sinabi niya isang araw, nang ito'y pagbulay-bulay niya, ngunit mas mahal niyang Panginoon, kahit malungkot siya sa kanyang puso, alam niyang Panginoon ang may-ari ng lahat ng bagay. At doon mga kapatid, nasa critical condition ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Alin ang mamahalin ko sa oras na ito? Ang aking anak o ang utos ng Panginoon? Kaya sa oras na yon, tinimbang at pinagbulay-bulay ni Abraham kung ano ang kanyang magiging desisyon na kung sino ang masigit na mamahalin niya. Ngunit napag-isipan niya na ang Diyos ang nagbigay ng batang ito, ang Diyos ang siya rin kukuha. Na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, siya ay makapangyarihan, siya ang lahat sa buhay ko, kahit itong buhay ko, sa Kanya ito. Kung kukunin niya, wala akong magagawa. Kung ibabalik niya, magpapasalamat ako sa Kanya. When Abraham was able to balance up everything, and then he came to a conclusion that he loves God more. That means he is going to sacrifice his son. Sabi niya sa kanyang asawa, "Ako at ang aking anak pupunta doon kasama ng ibang mga alipin dito at kami mag-aalay sa Panginoon." Kaya sila umakyat ng bundok, mga kapatid, mga 3 araw silang lumakad, at nang nasa kalagitnaan na sila, sinabi sa mga alipin, "Dito na lang kayo, dadalhin ko ang mga kahoy, kami na lang dalawa ni Isaac papunta doon sa itaas ng bundok." At nang sila ay dumating na doon sa bundok, gumawa na si Abraham ng altar sa mga kahoy na yon. Ang apoy ay naroroon na. Tinanong mga kapatid ni Isaac ang kanyang ama. Sabi niya, "Father, malimit tayong nagsasacrifice dito sa bundok ng Moriah. Nagdadala tayo ng hayop, nagdadala tayo ng tupa, nagdadala tayo ng kambing. Ngunit ngayon, sabi niya, wala tayong dala. Ano ba ang ihahain natin?" With a heart that is heavy, with a mind that is troubled, Abraham told his son, "You are the sacrifice." Biro mo mga kapatid, mahal na anak mo, pagkatapos sasabihin mo, ikaw ang sacrifice. Pagkatapos pinatalikod niya yung bata na walang muwang, mga kapatid, yung bata sigurong si Isaac putlang-putla, tinali na ni Abraham ang kanyang kamay, tinali na niya yung kanyang paa, inilagay na niya doon sa altar. At nabuo na ang kanyang desisyon na mas mahal niyang Diyos, iaalay niya ang kanyang pinakamamahal na anak para sa pagsusunod sa Panginoon. Sinabi ng banal na kasulatan na kumuha na ng kutsilyo si Abraham. At mga kapatid, itinaas na niya. At nang siya makapag-decide na ialay na niya,
Kahit hindi pa niya sinaksak yung kanyang anak, sa harap ng Diyos, patay na yon. The moment that Abraham decided and lay down Isaac on that altar of sacrifice, and he took that knife, and he lifted up his hands to strike at his only begotten son, only son that was promised to him, that son was already dead in the sight of God. Kaya nang itinaas na niya ang kanyang kamay at isasaksak na sana, nakarinig siya ng isang tinig at sinabing, Abraham, huwag mo nang ituloy sapagkat ngayon napatotohanan kong mas mahal mo ako kaysa iyong anak. Hallelujah! 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 Anong nangyari mga kapatid? Tumulo yung mga luha ni Abraham. Niligay niya yung kutsilyo. Kinuha yung kanyang anak. At ito ay kanyang kinalong at hinagkan. At sinabi niya, itong anak ko, patay na. Ngunit siya ay binuhay na muli ng Panginoon. Hallelujah! When you sacrifice for the Lord, when you follow the Lord and sacrifice for His sake, you are not alone. And God is going to bring back everything that you have sacrificed. Praise God. Marami dito mga kapatid, ang mga kabataan na nag-iwan ng kanilang magulang dahil sa pananampalataya. Ngayon, isinauli na muli ang kanilang mga magulang sa kanila. Marami ang nag-iwan ng kanilang mga asawa ng dahil sa pananampalataya sapagkat naging hadlang sila. Gayon, ibinalik ng lahat ng Diyos yun. Sa ating pagsusunod sa Kanya, mga kapatid, ano pa ba ang kulang mo sa ngayon? Do you need to be born again of incorruptible seed implanted by the Holy Spirit? Then you can do that right now. Do you need to accept your lostness and your need of the Savior? You must do that. Mga kapatid, kung tayo'y lalapit sa Kanya, ialay muna natin ang lahat. Kailangan sabihin natin, ikaw ang pinakamamahal ko, ikaw ang higit na kailangan ko, Panginoon. Ang lahat ng bagay na ito, hindi makapagbibigay ng kaligayahan at kasiyahan sa akin. Ikaw lamang, Panginoon, na tagapaggawa ng aking kaluluwa, ang kailangan pumasok sa aking puso. At kailangan sa iyo lamang ako maliligtas. Sabi niya, kulang ka pa ng isang bagay. Kulang pa ng isang bagay si Abraham, ngunit pinatotohanan niyang mas mahal ng Diyos. Ang batang ito ay kulang pa ng isang bagay, ngunit iniwan niya ang Panginoon. Ikaw ngayon marahil kulang pa ng isang bagay na ito. Kailangan ikaw ay panganak na muli sa mga salita ng Diyos. Kailangan ikaw ay aminin mong makasalanan ka at kinakailangan mong tagapagligtas. Kailangan tanggapin mo si Kristo sa iyong puso at gawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay. Marahil lahat ginagawa mo na, ngunit may isa pang bagay na hindi mo ginawa sa oras na ito. Alam mo yan at alam ng Panginoon yan. Lumapit ka, hindi ka kailangang umalis sa simbahang ito, hindi ka kailangang tumapos ng programang ito, mga kapatid, na malungkot tulad nitong batang-batang ito. Kailangan ikaw ay umalis sa presensya ng Diyos na may kagalakan at kaligayahan tulad ni Abraham na nakatagpo ng tagumpay sa harap ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Anong sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Acts chapter 4:12 says, there is no other name under heaven by which we can be saved, but by the name of Jesus Christ only. The rich young man did not love God, so he really had not real love for his fellow man. He did not value his own spiritual life. What good is it for a man to gain the whole world and then lose his own soul? There is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ang pangalan lamang ng ating Panginoon. Marahil kung tatanggap ka sa Kanya, marami kang iiwan. Iwan mong lahat, ang lahat ng hadlang sa buhay mo. Lumapit ka at sabihin, Panginoon, ikaw muna sa buhay ko. Praise God. Meron ka pa bang kulang? Lumapit ka at ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. At siya, mga kapatid, sa oras na ito,
ang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan at kaligtasan. Hallelujah. Ang lahat na may kailangan sa Panginoon sa oras na ito, hindi kayo dapat umalis ditong malungkot. Kailangan masaya kayo sa paglisan dito. Bakit? Sapagkat pumasok na ang Panginoon sa puso ninyo, sa buhay ninyo. You must have that experience. Alam niyo mga kapatid, pagka wala sa inyong Panginoon, wala kayong experience na tagapagligtas ninyo, pinapasok ninyo sa puso ninyo ang Panginoon at naging kasama na ninyo siya sa buhay ninyo ngayon. Malungkot ang buhay ninyo. Kahit ano pang tagumpay ang maabutan ng buhay ninyo, malungkot ang buhay na yan. Kaya sa oras na ito, bakit hindi kayo lumapit? At bago kayo lumapit, sabihin ninyo, Panginoon, ito po ang kulang ko. At kayong mga nanonood sa pamamagitan ng inyong telebisyon, alam kong kayo ay nangangailangan din ng katuparan ng kaligtasan sa inyong buhay. Marahil, katulad kayo ng batang mayamang ito, mga kapatid, lumapit kayo sa harap ng inyong mga television sets sapagkat ako ay mananalangin para sa inyong mga pangangailangan sa oras na ito. Kasama ko ang lahat ng mga anak ng Diyos. Naririto, ako ay dadalangin na pagpapalain kayo ng Diyos sa lahat ng inyong pangangailangan. Kung kayo naghanap ng kaligtasan o kaya kagalingan sa inyong katawan, hawakan ninyo ang inyong mga television sets at ako ay mananalangin sa inyo sa oras na ito. Panginoon Diyos, ako po'y dumadalangin sa aking mga kapatid, kaibigan at mga tagapanood sa kanilang television sets ngayon sa programang ito, Hour of Truth. Pagpalain po ninyo ang bawat pangangailangan nila, Panginoon. Alam ninyo kung anong pangangailangan nila. Merong umahawak na ngayon sa kanilang television sets na merong karamdaman sa kanyang katawan. Karamdaman sa loob at labas ng kanyang katawan. In the name of Jesus Christ. Tanggapin mo, kapatid, ang iyong kagalingan sa oras na ito. Meron naman po napakalaki ng kanyang problema at ito ay may kaugnayan sa financial na problema na kahawak sa kanyang television ngayon. Meron problema sa kanyang anak na drug addict. Meron problema sa kanyang anak na babaeng anak na nagwawala. Panginoon, sa oras na ito, ano man panguring problema ang idunudulog sa iyo, in the name of Jesus Christ, while you hold on to those television sets as our point of contact, I claim that those problems be solved right now by the power of Jesus Christ. At meron naman mga Panginoon na naghahanap ng kaligtasan. Ngayon nakahawak sa kanyang television sets at nakinig siya sa mensaheng ito. Pagpalain po ninyo ang kanyang kaluluwa sa oras na ito. Ibigay po ninyong liwanag sa kanya. Salamat po sa kaligayahan, sa kasiyahan, sa tunay na tagumpay na nasa kanyang puso ngayon na tagpuan niya. Na hindi pa niya nadama noon sa kanyang buhay, ngunit nadama niya ngayon sa pakikinig sa inyong banal na salita. In Jesus' name, pagpalain ka ng Panginoon na tatanggap sa kanyang kaligtasan. Sumunod ka, kapatid, sa munting dalangin itong gagawin ko para sa iyo. Sumunod ka sa akin. Panginoon, tinatanggap ko po ikaw na aking tagapagligtas sa oras na ito. Pumasok ka sa aking puso at gawin mo akong anak mo, patawarin ang aking kasalanan. Ikaw ay magiging Panginoon ng aking buhay mula ngayon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong banal na dugo na nagtabod ng lahat ng aking kasalanan. Sa inyong pangalan, itong lahat ay tinatanggap ko. In Jesus' name, amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. I proclaim the kingdom of Jesus Christ.
far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.